Anyway mga kabarya, isang mapagpalang araw ng Huwebes, ngayon ay June 10, 2021. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ating cryptocurrency chart update review at ang ating nakalap na news and catalyst para sa potential opportunity to buy the dip ng ating mga cryptocurrency and altcoins, kasama ang ating Bitcoin, ang ating Ethereum, si Dogecoin, ang ating Binance Coin, si Cardano at ang ating Shiba Inu naman. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment na pwede tayong kumita kagaya ng stock market, Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program, GCash Investment, cryptocurrencies and altcoins gaya ng Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Binance, Litecoin, Chainlink and Ethereum at iba pang pangmasang Pinoy investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment naman. Alright, bago natin umpisahan guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung disclaimer na nasa screen ng ating video. At ang crypto good news na ito guys para sa ating mga Bitcoin holders, Bitcoin traders, cryptonatics at saka mga crypto enthusiasts naman. Very good ito para sa magiging growth value ng ating mga cryptocurrency and altcoins. Basahin natin ang topic na ito guys. Ito ay kahapon pala ito guys, no? Itong pag-announce na ito ng balitang ito at 4 PM June 9, 2021. Ang topic nito guys, El Salvador approves law to make Bitcoin legal tender. Napakaganda ng balitang ito at bullish o catalyst ito ng ating mga cryptocurrency, lalo na itong ating leaders of cryptocurrency na Bitcoin, kasi nagkaroon na ng approval o inadapt na ng lugar na El Salvador ang paggamit ng Bitcoin na legal naman sa kanilang lugar guys, no? I-check natin yung description ng balitang ito. Yan guys, basahin natin. San Salvador, the Congress of El Salvador has approved a law that will classify Bitcoin as a legal tender in the Central America country. Its president said, making it the world's first nation to adopt a cryptocurrency. Yan guys, no? Napakaganda. Kasi sinabi dito na ito yung kauna-unahang nation na nag-adapt ng cryptocurrency naman o nag-approve na maging legal ito na gamitin sa kanilang bansa. Itong part ng Central America, itong ating El Salvador naman, no? Ituloy natin. The Bitcoin law has just been approved by a qualified majority in the Legislative Assembly. President Nayib Bukele tweeted after a vote late Tuesday. History, the president added. He said a majority of 62 out of 84 lawmakers approved a bill which he proposed last week. Yan guys, no, yung bumoto 62 out of 84, kaya naging approve itong paggamit ng Bitcoin o naging legal ito sa ating bansang El Salvador naman, no. The law passed with the support of Bukele's allies despite minority opposition parties who had criticized the speed of the vote, refusing to back. Before the vote, Bukele said adopting the cryptocurrency would bring financial inclusion, investment, tourism, innovation, and economic development to the country. The Salvador leader has hailed Bitcoins as the faster growing way to transfer Bitcoins of dollars and remittance and to prevent millions from being lost to intermediaries. Yan guys, no? Napakaganda ng balitang ito. Itong pag-approve ng ating area ng
El Salvador na part ng ating Central America country naman guys, no. Yan yung kanilang president na nag-approve dito sa paggamit ng Bitcoin na legal sa kanilang lugar. Kaya i-check ninyo ito guys, very good ito para sa magiging buying signal ng ating bearish na Bitcoin o yung downtrend na Bitcoin. Kaya magandang magbudega na kasi nagkaroon na tayo ng confirmation na magkakaroon na tayo ng reversal naman na chart movement dito sa ating mga cryptocurrencies and altcoins. Okay? Okay, silipin natin saglit yung ating map guys. Ito naman yung ating El Salvador, no? Itong area na ito dito sa baba. Nandito yung Mexico. Yan yung part ng United States. Yan yung Mexico guys. Itong merong pin drop dito, ito yung El Salvador natin. At sa baba, nandito yung Colombia at Venezuela. Yan yung area ng El Salvador naman guys. Ito yung areang ito, yung nag-adapt o nag-approve na maging legal na yung paggamit ng mga cryptocurrency, lalo na itong ating Bitcoin naman guys, no? Itong El Salvador na ito na tinawag na San Salvador, yung pinaka area o city ng lugar naman na ito guys, no? Okay? Yan siya. Okay, nag-login naman tayo guys dito sa ginagamit kong account sa pag-trade ng ating mga cryptocurrency and altcoins o pag-buy and sell ng mga cryptocurrency and altcoins. Ang ginagamit nating platform guys, itong ating Binance.com naman. Kung trip ninyong gumawa ng account o kursonada ninyong aralin ang pagtitrade ng mga crypto and altcoins, inilagay ko pala yung link ng ating Binance.com dyan sa baba ng ating description box guys, no? Pwede ninyong pindutin yung link na yan para idirekta niya kayo kung saan pwede kayong mag-create ng account naman para makapag-trade kayo ng mga cryptocurrency and altcoins natin. At kung gagamitin ninyo yung link na yan, magkakaroon naman kayo ng 5% na rebate kung gagamitin ninyo yung link natin dyan sa baba ng ating description box sa pag-create o paggawa ninyo ng account sa ating Binance.com. Okay? Ito guys, mamaya papasukin natin itong account ko na ito para makita natin kung ano yung mga cryptocurrency na hino-hold naman natin dito guys, no? Okay, i-check natin. Pero bago yon, unahin muna natin, no, i-discuss itong ating Bitcoin. Makikita nga ninyo dito guys, ito yung mismong platform ng Binance kung saan pwede na kayong mag-buy and sell ng mga cryptocurrency and altcoins. Yan guys, no. Ito naman may makikita kayong chart din ng ating mga crypto kung ano yung mga cryptong bibilhin ninyo. Ito yung chart ng ating Bitcoin, no. Makikita ninyo na itong pinaka present na candle niya ngayon, medyo mahaba guys, no? Kasi nga nagkaroon tayo ng catalyst, yung ating El Salvador kung saan inapprove na nila yung paggamit ng Bitcoin sa kanilang bansa na maging legal. Kaya makita ninyo, nagsisimula na yung confirmation para maging uptrend ulit yung movement ng ating Bitcoin guys, no? Kaya ito yung buying signal o buy opportunity para bumili tayo o magbodega ng Bitcoin bago pa ito bombahin paakyat ulit guys, no? Okay? I-check natin kung ano yung mga crypto na hawak ko naman guys, no? Puntahan natin dito sa aking wallet, dito sa ating fiat and spot. Yan guys, no? Okay, nandito na tayo guys sa aking fiat and spot wallet naman. Silipin natin yung mga hawak kong mga cryptocurrency and altcoins. Siyempre, unang hawak nating crypto, itong ating Bitcoin naman, no? Ang ating leaders of all cryptocurrency. Number 2, ang ating Ethereum. Pangatlo, ang ating Cardano. Pang-apat, si Shiba Inu. Pang-lima, ang ating Dogecoin. At ang pang-anim, ang ating Binance Coin guys, no? Itong ating Bitcoin, meron tayong 0.04 Satoshis. Itong ating Ethereum, meron tayong 0.30 ETH. Itong ating Cardano, meron tayong 400 ADA. Ang ating Shiba Inu, meron tayong 71M na SHIB. Itong Dogecoin, meron naman tayong 1,400 na Dogecoin. Ang ating Binance, meron din tayong 1.02 na BNB. Yan guys, no, yung hawak nating 6 na cryptocurrencies and altcoins. Itong opportunity ito guys,
sinasabi natin ito na yung buying signal o buying opportunity natin guys, no? Kasi nga nakitaan na natin ng medyo magandang catalyst yung ating leaders of all cryptocurrency, yung unang diniscuss natin kanina, no? Yung pag-adapt ng ating El Salvador sa maging legal yung paggamit ng mga Bitcoin or cryptocurrency naman sa kanilang bansa. Ibig sabihin, napakagandang catalyst ito para umakyat ulit o bombahin yung price action ng ating mga cryptocurrency, dahil nga nakasalalay tayo kung ano yung nagiging movement ng ating Bitcoin na leaders of all cryptocurrency. Doon naman sumasabay itong ating mga altcoins guys, no? Kaya i-check ninyo kung ano yung mga crypto na korsonada ninyo. Pero bago kayo bumili guys, aralin nyo muna kung ano yung nagiging venture ng mga crypto na ito para mapili ninyo yung mga tamang crypto para sa pag-akyat naman at para magkaroon tayo ng magandang profit naman dito guys, no? Ito na yung buying signal natin kasi nandito pa tayo sa ilalim. Ang sabi nga ng mga expert, always buy on dips. Kaya nga lagi nilang binabanggit na every dip is an opportunity to buy or add para sa ating mga portfolio na hinahawakan guys, no? Kasi doon tayo kikita kung makakabili tayo sa ilalim at pag-akyat nito, doon naman magkakaroon ng profit. Yan guys, no? Iwasan ninyong ma-FOMO o yung tinatawag na fear of missing out na habang umaakyat na, doon pa kayo bumibili kasi iniisip nyo baka maiwanan kayo, no? Mali yun. Ang tamang pagbili, buy on dips tayo. Kung kailan nagkakaroon ng mga fear yung mga tao, siyempre nagbebentahan sila, bumababa yung price action nito, doon naman tayo pipick up para makaposisyon yung ating mga capital o yung ating investment dito sa ilalim para pag binomba yung price action nito o nag-wave na yung mga crypto na ito guys, makakasabay tayo doon sa magandang opportunity na magkaroon ng malaking profit naman dito. Okay? Okay, interpret naman natin guys yung naging chart movement ng ating mga cryptocurrencies and altcoins. Unahin natin ang ating BTC o ang ating Bitcoin naman guys, no? Ang ating Bitcoin na leaders of all cryptocurrency, mapapansin ninyo guys na naging downtrend yung kanyang naging price action naman dito, no? Almost nung pinaka-latest na downtrend nito, almost 1 month na pala guys, no? Kasi nagmula ito nung May 9, 2021, ngayon ay June 10 na, no? Pero ang good thing, nagkaroon na tayo naman dito guys, no? Ng almost meron na tayong nakitang reversal naman dito. At ang isang maganda pa nating nakita guys, nagkaroon na tayo ng support din dito guys, no? Sa ilalim. I-plot din natin. Dito na tayo nakakitaan ng support. Yan guys, no? Nagkaroon tayo ng support yan. Dahil mapapansin ninyo, napakaraming trading candles dito. Yan naman yung naging support natin dito guys, no? Ang maganda ngayon, yung kanyang naging price action, mapapansin ninyo dito sa kanyang mga moving average, nakalusot na itong ating trading candle, no? Ito yung ating MA9. Pangalawa, itong ating MA20 guys, no? Itong yellow line na ito. Medyo tumatagos na yung ating yung trading candles natin dyan, no? Itong latest na ito guys, no? Titingnan natin kung kakayanin na niyang umakyat dito. Okay? Yan siya. I-plot natin yung pinaka-latest na all-time high naman ng ating Bitcoin. Pinaka-latest na all-time high nito dito sa parting ito, no? Ito siya. Ito guys, no? Nung tinouch niya ito, yung area na yan. At umabot ito ng $64,000 pala dati guys, no? Kaya ngayon, nandito tayo sa i-plot natin to kung ilan yung pinaka natin. Pinaka latest na presyo natin o price value. Nasa $37,000 guys, no? Kung magbobodega tayo dito at makakasabay pa tayo dito sa buying opportunity na ito, dito sa area na ito guys, no? Pwede pa tayo dito. Yan yung Darbas box na yan guys. Pwede pa tayong bumili dito sa buy signal na yan, no? Kung makakasabay pa tayo dyan guys,
I-plot natin ilan pa yung potential na upside nito. Magkakaroon pa tayo ng almost 70%, no, na aasahan naman dito bago niya ma-meet itong pinaka-latest na all-time high nito pag nakabalik na yung ating BTC. Ang good thing guys, baka lumagpas pa ito, no? Lalagpas ito pag nag-uptrend na ito guys, no? Dahil maganda nga yung catalyst, lalagpas pa dito yan. Kasi nga, ang isang naging basihan natin na lalagpas sa all-time high naman itong BTC natin, i-check ninyo itong ating MACD. Yung ating MACD guys, napakalalim niya nag-correct, no? Ito yung ating ito lang yung zero area natin guys, no? Nasa negative area tayo ngayon. Pero kung papansinin ninyo, yan guys, no, papansinin niyo itong MACD natin, yung dulo nito. Plot natin, ito siya. Pag lumagpas yan dyan, malaki yung kanyang naging correction, no? Napakalalim. Kaya buwelong-buwelo ito. Ito na lang guys, kung titingnan natin tong mga previous na naging nito, no? Dito sa area naman na ito, ito yung MACD niya lang niya dati guys, no? Nung ito yung naging MACD niya, kung i-check ninyo itong pag-uptrend ng MACD na yan guys, ito lang yung binuo niya sa area na ito, no? Yan siya. Kaya ngayon, napakalalim nitong sinasabi natin na ito, itong MACD na ito. Kaya malamang pag binomba yung price action niyan guys, mas mataas na kaysa sa all-time high. Mas mataas kaysa sa dito. Yan guys. Kung i-compare ninyo itong MACD na ito. Itong MACD niya na ito. Kasi nasa ibabaw pa ito. Ito buwelong-buwelo na itong isa na ito guys, no? Pagkakayaning umakyat nito, buwelong-buwelo naman na ito guys. Kasi nasa negative area siya. Okay? Yan ang ating BTC. Ang kanyang present na presyo ngayon guys, ang 1 BTC ay nasa $37,000. Diyan naman naglalaro ito guys, no? Okay? Puntahan natin yung kasunod na crypto. Okay, sunod naman natin guys itong chart ni Ethereum. Itong si Ethereum guys, mapapansin ninyo na nung naging downtrend ito, nag-trade naman ito guys, no, dito sa ating ascending triangle na nai-plot dito ngayon, no? Nung naging downtrend ito dito, yan guys, no, nag-trade naman na siya dito. I-plot natin yung kanyang naging movement. Ito na yung naging movement nito. Yan guys, no, nag-trade siya dito sa ating ascending triangle na ito. Kaya titingnan natin guys kung hanggang saan aabutin ito, no? At saka kung aakyat ba ito o bababa, no? Kasi yung pwedeng mangyari pareho yan guys, no? Pwedeng umakyat ito, pwede ring bumaba ito guys, no? Pwede rin yan. Yan, okay? I-check natin yung kanyang MACD. Itong MACD din naman nito, ito guys, no? Ito siya, nasa ilalim din o nasa negative area din ito guys, no? Kasi ito nga yung ating zero area. Yan siya, no? Nasa ilalim din pa tayo. Kaya bearish pa yung mga indicators ng ating Ethereum, no? Pero ang maganda dito guys, kasi nga volatile itong mga stock na ito, pwede na tayong magbodega dito sa area na ito hanggat nagtitrade siya dito. Yan guys, no? Talagay natin dito itong Darvas box na ito. Habang nandyan siya guys, no, pwede na tayo. Kasi nga, i-plot natin yung pinaka all-time high naman nito. Ito yung all-time high na inabot na nito guys, no? Nasa 4,400 na. Almost umabot pala yung price action na nito guys, no? Yan, 4,300. Yung pinaka-latest na all-time high nito. Ito ay noong May 12 lang ito guys, no? Yung latest na yan. Ngayon, ang price value natin kay Ethereum, i-plot din natin kung ilan ito. Nandito tayo ngayon, no? Yan siya ngayon, nasa 2,500. Kaya kung
susukatin natin yung magiging potential upside pa nito bago niya mahigitan yung kanyang latest na all-time high. Meron pa tayong 75% no, na magiging upside pa tayo dito guys. Kaya maganda ring budigahin itong si Ethereum, lalo na meron ding magandang mga catalyst ito na pinapasok ito ng mga magagandang ventures and institution naman natin, kasi sa gasoline nga ito naka-focus no, yung mga nagiging venture nito yung ating gasoline na ginagamit ito sa pag-buy and sell ng mga gasoline naman, o yung mga payment and bills ng ating mga fuels ito guys no, ginagamit. Okay? Ang ating Ethereum, ang present na value nito nasa $2,500 no, yung 1 Ethereum naman natin. Okay? Sunod natin si Cardano. Itong si Cardano guys, bearish din pa ito no. Mapapansin ninyo na ang sumalo sa atin o nag-support sa atin dito yung kanyang moving average 50 guys no, itong blue line natin. Yan na yung naging support natin ngayon. Yan, sinalo na yung ating kandila. Pero kung mabutas pa yan guys, pwede pa tayong bumaksak dito no, sa red line na ito. Itong MA100 naman yan. Kaya dito natin i-plot o abangan ng ng Darvas box guys no. Yung buying opportunity dito natin na ilagay guys no. Dito na parte. Kasi baka lumalim pa ito dito. Kaya hanggat nandito sa Darvas box na ito guys, pwede tayong magkaroon ng buying signal at opportunity rin dito guys no. Kasi nakikita ninyo itong kanyang MACD, pabaksak din pa ito no. Ayan, malalim pa. Nakahiwalay pa itong ating blue line dito sa red line. At mukhang lalalim pa ito guys no, kasi ito yung ating zero level. Mukhang patawid ito dito sa ilalim no. Kasi mapapansin ninyo yung red na ito. Yan guys no, siya yung nauna. Kaya bearish tayo. Yan, pabaksak yung naging indicators natin dito sa MACD guys no. Yan yung blue line. Humiwalay na guys no sa red line. Pabaksak pa ito. Kaya yan yung sign na baka lumalim pa yung maging nito no. Yan, pag lumalim pa ito dito sa negative area, malamang malalaglag pa tayo dito guys no, yung mga trading candles natin dito. Dito pa magbabounce yan o magso-support dito sa area na ito. Lipat natin yung nakuha kanina. Yan dito guys no. Yan, pwedeng dyan pa mag-bounce ito. Okay? I-check din natin yung pinaka-latest na all-time high nito. Ang pinaka-latest na all-time high naman nito, i-plot natin. Umabot siya ng 2.46 no. Dahil naging downtrend siya, i-plot na din natin yung present na nito. Price nito ngayon nasa 1.55 yung present na price nito. Pero kung mapapansin ninyo guys, nung nagsimula itong ating Cardano, napakalalim no dito sa area na ito. Almost wala siyang value pala dati. Kaya yung mga nakasabay dito sa ilalim, almost sabihin mo nang dito no, kahit dito parte, malalim siya dati no. Pero ngayon umabot na ng $2.46 yung pinaka-latest na all-time high naman nito no. Kaya maganda yung nangyari sa naging yan no, yung mga trading candles nito umabot na dyan versus dito sa ilalim dati guys no. Kaya may chances na makabalik pa tayo dyan. Sukatin din natin kung ilan pa yung magiging possible na upside naman nito. Kung makakabili tayo dito, yan guys no, nasa 58% pa yung potential na upside nito pag hinold naman natin si Cardano bago niya malagpasan yung latest na all-time high din nito. Okay? Ang ating Cardano ngayon ay naglalaro sa $1.54 no. Yan, very volatile din itong Cardano natin. Okay? Okay, sunod natin tong si Dogecoin. Ang ating Dogecoin guys, ganun din no, naging bearish din yung kanyang naging movement. Ito rin siya guys no. Yan naman, masyadong malalim din ito. Pinatunguhan nito, mapapansin ninyo yung kanyang MACD. Nagtitrade din ito guys no dito sa almost nasa ilalim na ng
zero area o nasa negative area na din ito. Tumulay na, no? Kasi ito yung negative area natin. Yung zero area line yan, guys, no? Kaya nasa negative area niya. Itong MACD line sakop na ng negative part, no? Kaya bearish din ito. Mapapansin ninyo na ang nag-support sa atin, i-plot nga natin. Yung nag-support, guys, dito na tayo, no? Kung itong part na ito, ang nag-support naman sa atin, itong mga trading candles natin dito. Itong part na ito, guys, no? Yan siya. Yung mga support natin dito. Kasi nalaglag na tayo dito sa tatlong moving average lines natin, no? At ang kasunod na support natin, kung malalaglag pa tayo dyan, guys, itong MA100 na, no? Itong red line na ito. Kung malalaglag dyan, pwede nating abangan na dito yung buying signal natin hanggang dito siguro, guys, no? Yan naman yung portion na yon. Pero anyway, sa ngayon pwede nang mag-buy din dito, no? Kasi buy the dips. Ano lang muna, guys, ang gagawin ninyo, medyo test buy ang gagawin nyo sa lahat ng ating mga mga cryptocurrencies, para kung bumagsak pa ito, hindi pa ubos yung buying power, no? Ang good thing lang, medyo malalim na itong dip niya, no? Kaya makakasalo na tayo dito sa ilalim nito. Sigurado pag umakyat yung price action nito, guys, magkakaroon na tayo ng profit naman dito. Yan naman yung technique dito, guys, no? Okay? I-plot natin yung pinaka nito. Pinaka latest na all-time high nito. Ang pinaka latest na all-time high dito sa part na ito, no? 0.74 na pala ito, no? Ngayon, kung nandito na tayo ngayon sa area na ito, yung price action niya o price value, no? Dito na. I-plot natin. Yan siya. Tapos sukatin natin kung ilan pa yung potential na upside nito. Sa kanyang all-time high, naku, napakalaki pa, guys, no? Nasa 125% pa yung tatalunan naman natin dito, guys, no? Bago natin malagpasan yung pinaka present na all-time high nitong ating Dogecoin. Kaya i-check din ninyo ito, guys, kung korsonada ninyo itong ating Dogecoin. Okay? Ang ating Dogecoin, ang kanyang present na price value nasa $0.32 naman, guys, no? Diyan siya naglalaro. Okay? Okay, sunod natin ang ating Shiba Inu. Itong ating Shiba Inu, guys, mapapansin ninyo na kakaunti pa lang yung kanyang naging mga trading candles, kasi halos kauumpisa lang nito sa ating crypto market, no? Mapapansin ninyo na itong una niyang naging trading candle, ito ay nagsimula noong May 10 lang pala, guys, no? Kaya almost 1 month na niya ngayon, dahil ngayon ay June 10. Yan naman yung naging nito, guys, no? Yung naging trading chart nito. Almost 30 days pa lang yung nangyari sa kanyang trading candles, no? At mapapansin ninyo na downtrend yung naging movement ng ating Shiba Inu. Pero ang sabi nga ng ating mga experts, itong Shiba Inu ay binuo ito para maging Dogecoin killer naman ang tawag nila dito, no? Kaya maraming nag-i-speculate dito na magiging uptrend yung kanyang magiging movement sa kanyang future itong ating Shiba Inu, dahil tinawag itong Dogecoin killer naman, guys. Magkakaroon ito ng uptrend na movement pagdating ng maging mature ito, guys, no? Yun naman yung ine-speculate ng ating mga traders na nagbibet na dito kay Shiba Inu natin. Pero ang maganda, guys, mapapansin niyo, i-plot natin yung pinaka latest na candle nito, yung pinaka mataas, kung saan ito nagsimula, no? Yung latest na all-time high. Ang all-time high nito nasa 0. Itong ilang zero ito? 0.1234. 0.4 na 0 saka 3920, no? Yan yung pinaka latest na all-time high nito. Pero ngayon bumagsak kasi siya. Umabot ito ng ilan to, guys? Nasa ilang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 0, guys, no? Yung inabot na nito. Kaya napakalalim kung susukatin natin ito, guys. Yung pagka downtrend nito from the start, no? Umabot na ng 82% pala yung downtrend naman nito na nangyari, guys, no? Kaya ang good thing, dito tayo sumalo. Mas maganda, guys, no? Yung pagsalo natin kung sa ngayon
Ngayon yung magandang saluan dito sa Shiba Inu natin. Habang nandito siya, dito pumick up na kayo dito. Kasi ngayong speculation ng ating mga expert, yun naman yung binibet natin guys, no? Yung maging kung ilang yung maging times yung profit natin dito, no? I-markahan natin ito. Dito guys, no? Pwede na tayo dito. Habang bumababa ito guys, no? Pwede kayong bumili dyan. Okay? Makikita ninyo wala pang MACD kasi batang bata pa nga itong ating Shiba Inu naman, no? Tingnan natin ilan na ito. 2, 4, 5, 5 nga. 0.000000701. Yan naman yung naging presyo ng ating Shiba Inu. Kaya napaka na guys, no? Napakalalim na ng pagbaksak naman nito. I-check ninyo ito guys kung gusto ninyong pag-aralan ang ating Shiba Inu na cryptocurrencies. Okay? At ang panghuli nating cryptocurrency na hawak guys, itong ating BNB o ang ating Binance Coin naman, i-interpret natin. Mapapansin ninyo guys na naging downtrend din itong ating BNB. Yan guys, na bumaksak siya dito. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng ng uptrend channels na naiplat naman sa kanya. At ang good thing guys, sa kanyang pag-downtrend ng kanyang mga trading candles, ang magandang part pala dito nung bumaba ito guys, na-meet na niya, no? O na-hit niya lahat ng kanyang mga moving average lines, no? Hanggang dito sa MA200, na-touch na niya ito. Yan guys, no? Tinouch niya ito dito sa wick ng candle na ito. Kaya yan naman yung maganda para i-pump ito ng mataas ulit guys, no? Dahil nga na-meet niya hanggang ilalim. Okay? Ito naman yung kanyang naging mga trading candle. Yan yung trading candles nito na nag-trade dito sa ating trading channel, no? Kaya pwedeng ang gagawin nito guys, pwedeng ituloy na yung channel na yan. Kung gagayahin niya o ipapattern niya itong channel na ito, pwedeng dito siya mag-trade, no? Habang umaakyat si BNB naman natin. Okay? Kaya dito pa lang sa part na ito, dapat makapagbudega na tayo, no? Maganda rin kasi itong BNB dahil nga ito yung Binance na platform natin. Nagkaroon siya ng coins. Ang kagandahan guys, marami kasing nag-adapt nitong ating BNB, kaya maganda yung venture naman nito. Kaya yung mga kursonada itong Binance coin natin guys, dito sa part na ito, pwede na kayong pumick up ng mga test buy o bodega ninyo dito sa area na ito guys, no? Itong plinat nating Darbas box na ito. Yan, pwede na tayo dito guys, no? Yan siya. Palitan natin ng kulay. Yan. Yan sa area na yan guys, no? Pwede na tayo dyan. Silipin natin yung MACD. Itong MACD natin, yan naman guys, no? Yung MACD lines, nasa ilalim din ito ng zero area. Ang good thing, malalim din yung nito, no? Yung buwelo nito. Kaya pwedeng kung ito mag-uptrend talaga itong ating Binance coin, pwedeng bombain din ito o buwelong-buwelo paakyat guys, no? Pag nakaibabaw na ito dito sa zero area, maganda yung magiging potential upside naman nito guys, no? Okay? Yan ang ating Binance coin. Ang ating Binance ay nagtitrade ngayon ng $359, no? Pero bago yan pala, silipin muna natin itong pinaka-latest na all-time high nito. Yung latest na all-time high naman nito, i-plot natin. Dito siya, no? Umabot siya ng ilan to? Almost $695, no? Ngayon, i-plot natin din yung present na trading candle nito para sukatin natin yung potential na upside pa nito guys, no? Plot natin dito siya, nasa $359. Sukatin natin ilang percent pa. Kung magbibit tayo dito, mga kasamahan natin ilan pa yung upside niya. Pag naabot niya yung pinaka-latest na all-time high, nasa 91% pa guys, no? Yung makukuha nating profit dito pag bago niya maabot yung kanyang pinaka-latest na all-time high naman itong ating Binance coin. Okay? Ang ating Binance coin, yun na nga kanina, no? Sinabi natin ito ay nagtitrade ng $359. Yan, 360.
Kasi very volatile itong ating mga cryptocurrencies na ito guys, no? At ang trading pala dito guys, 24/7 naman ito. At ang conversion ng ating mga coins dito nasa US dollar ito guys, no? Okay? Puntahan natin yung ito na pala yung huli guys, no, na update natin. Okay? Alright. Yan ang ating naging cryptocurrency and altcoins chart update review at ang ating Bitcoin news and catalyst ngayong June 10, 2021. Magkita ulit tayo guys sa ating kasunod na video. Once again, always stay safe and God bless. Hanggang sa muli!